Hi guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. For today's video, tayo mag-haul ng mga napamili natin sa Japan. So, unahin muna natin yung mga napamili natin sa duty free sa Narita Airport. So, yung mga items kasi na to, hindi ko na matandaan yung ibang price kasi nga, although meron nga akong resibo, pero naka-Japanese kasi yung sulat. So, yung mga sulat ng items, so hindi ko rin alam kung ano yun, no? Pero basta, may iba naman akong natatandaan. So, kapag natandaan ko, banggitin ko kung magkano, ha? So, dito sa Narita Airport, dun sa duty free nila, ayan, merong, ito pala, so yan, merong malaking almond, na Beiji almond. Ang price nito is nasa 840 yen. Next, meron ding ito, Royce na I think parang chips to na chocolate coated. Nasa 800 yen. And also, bumili din tayo nitong mga Royce chocolate. Iba-ibang flavor. So, ito ay Olat. Okay. And then next is chestnut. Next is as usual. Ay, hindi pala nakikita. Ito matcha. Then ito ay Gana bitter na liquor free. So, bumili tayo ng 4 nito. Tapos, ang maganda nito, kasi di ba nakalagay siya sa ref doon sa store. So, pwede kang bumili ng ganito, parang ice box. Tapos, meron silang nakalagay na mga ganito. Parang nga naman pag nag-travel ka, tapos medyo matagal yung oras ng travel mo, hindi malusaw o matunaw itong chocolate na Royce. So, ito nga pala, bawat isa is nasa 800 yen. Okay, move on to our next items na nabili natin sa Japan. So, nagpunta kami kay Don Quijote. I'm sure marami sa inyo nakakaalam na si Donkey Donkey ang isa sa mga pinakamalaking supermarket, grocery, basta store sa Japan. So, medyo marami-rami tayong nabudol doon. So, una na dyan, itong Royhi Shuboki. Ito kasi napapanood ko na parang recommended nila na parang salon pa sa atin. So, gusto ko ding matry. So, ito siya. I think nasa mga 560 yen siya, tax free. So, yan. 3 yung binili natin. Tapos, meron din ako binili nitong ganun din, pero cool yung nakalagay niya. Kung ito siguro ay warm, parang salon pass natin, ito ay cool. Hindi ko lang alam kung saan to ginagamit, pero try natin. So, nasa mga, ito I think nasa 630 yen, if I'm not mistaken. Pero alam ko mas mahal to kesa dito sa isa. Tsaka kasi ayan o, mas malaki din kasi to eh. Ayan o. Mas malaki. Next, sa ating next item na binili natin sa Donkey ay tachan! Itong mga Alford mini chocolate. Ayan. So, marami akong binili nito guys kasi chocolate and at the same time medyo handy naman siya, manipis lang. So, okay na okay to pampasalubong. So, medyo marami akong binili nito. Ko na matandaan guys kung magkano yung presyo nito eh. Pero hindi naman siya ganun kakamahalan. And next sa ating next item, kung dito sa Philippines merong Mini Miss You. Mini Miss You. Meron din doon sa Japan, sa Donkey na Mini Cup Noodles. Ayan no. So bumili rin ako nito. Actually, 10 yung binili ko nito eh. Pero nakain na namin yung iba. So, ito yung, kung sa atin, di ba, meron naman talaga nabibili tayo dito sa mga SNR, Landers, kahit yata sa SM, ng seafood na ganito, cup noodles. So, doon merong ganito. I think, nasa 138 yen to. More or less, nasa ganong price range siya. Next naman, ay itong, actually, well recommended to. Ako, sarap na sarap ako dito.
Itong baked na cheese, creamy cheese. Nasa 238 yen yata ito. So, ayan, bumili rin ako niyan. Tapos, may binili rin akong ibang flavors para matikman. Matcha flavor naman. Kasi, itong cheese, natikman na rin namin. So, ang sarap. Grabe, sobrang sarap. Well recommended talaga to. Ito, hindi pa namin natitikman. So, titikman din natin. So, tingin ko naman mukhang masarap. Okay, next naman, ang binili natin ay itong mochi truffle. I think nasa 158 yen yata to, ha. If I'm not mistaken. So, hindi ko pa rin to na-try. So, tingin ko naman mukhang masarap. Actually, dalawa yung binili ko, hindi ko lang makita yung isa. Next, sa ating items, ito, bumili rin ako sa Donkey nitong Trolley Planet Gummy. Ayan, o, mga planet. Sorry guys, di ko na matandaan kung magkano to eh. So, basta yan. Next, bumili rin tayo ng ito, Dars. Yan. So, tatlong strawberry, dalawa lang palang strawberry flavor, isang original, at isa nitong milk chocolate. Nasa 138 yen yata to, kung hindi ako nagkakamali. Mga ganon, more or less. And then next, aside dun sa mga chocolate na Alfort, ito, bumili rin tayo nitong ibang flavors naman. Ito is vanilla white. Yan. Yan, dalawang binili kong vanilla white para matikman natin. And then next, itong bitter Ocampo na Alfort. So, ayan. Dalawa din to para matikman din natin. Then next, bumili din tayo ng candy. I think nasa 258 yen to. Or 300 yen. Sorry talaga, hindi ko masyado matandaan. So, ito. Sabi nila masarap din daw to. Recommended din nila. Kaya bumili tayo ng dalawa. And syempre, hindi mawawala since nasa Japan na tayo ang bumili ng KitKat. Pero syempre, pinili ko yung mga flavors na parang wala dito sa Philippines, diba? Kasi kung meron na dito na tayo bumili kasi dagdag pa sa ating luggage. So ito, ang nakuha ko itong salt lemon. I think wala nito sa Philippines. Itong caramel pudding. So, yan. Then next, although parang meron naman na ata dito sa Philippines itong matcha, pero baka iba kasi yung matcha doon, no? So, kaya bumili din ako ng matcha. Next is itong, actually hindi ko mabasa. So, pero may cracker na drawing. So, cracker flavor. So, ayan. Bumili tayo niyan. So, 4 yung ating mga KitKat na binili. And syempre, di ba, sa Japan, kilalang-kilala yung restaurant na Ichiran. Actually, kumain din kami doon kung napanood nyo yung video ko na kumain kami sa Ichiran. Pero sa Donkey, bumili tayo ng isang box ng Ichiran. So, ito ay nasa 1,998 na may lamang 5 piraso. 5 piraso parang yung noodles na niya, yung mga soup, ganyan. So, ito. 1,998 yen. Next, bumili tayo ng neto. Alam ko, face powder to. So, ito ay nasa mga 350 yen. Ito. Or 358 yen. Tax-free. So, ayan. Hindi ko pa natatry to. Pero, sabi nila maganda daw to. So, ayan. Okay, guys. Next in line. So, bumili rin tayo sa H&M. Actually, namili... Teka nga, gumagal ang ating camera. Ito. Ayan. So, ayan. Ayan, gumalaw na naman siya. Magay sa sigpitan. Diyan. So, ayan. Nagpunta tayo din sa H&M. At saka, actually, namili na rin kami ng mga konting panglamig. Kasi meron din kaming travel plan sa Hong Kong. So, sa H&M, ito yung nabili natin. Ayan. So, hindi naman siya kakapalan. Kala mo lang mukhang makapal. Pero medyo manipis. Tamang-tama lang siya mga pang-autumn, ganyan. So, ito, ayan, original price niya is actually nasa 399
ay 3,999 yen. So, dahil sale sila ngayon, parang autumn sale, so, nakuha ko na lang to ng 1,299 yen. So, ayan siya. Ayan. Next, ito hindi ko naman to nakuha ng sale. Pero, ang mura pa rin niya, ayan, meron itong parang knitted, medyo makapal siya. Pwede ng pang Baguio feels kung gagamitin mo rito sa atin. So, ayan siya. Long sleeve na knitted. Siya ay nagkakahalaga lang ng, ayan, 999 yen. So, kung, for example, para magkaroon kayo ng idea, for example, ang palitan natin is 0.40 to yen. So, yung 999 yen is nasa almost 400 pesos natin. So, di ba, knitted, H&M, 400 pesos lang. Di ba? O, H&M yan. Sa H&M ko talaga biniling store yan. So, di ba, actually, ang mura talaga doon ng mga bilihin. So, talagang mapapabudol ka talaga. So, next, moving on sa ating next na mga napamili. Ito, medyo marami akong napamili dito. Sa GU o parang sister company ng Uniqlo doon sa Japan. Grabe, sobrang mura ng mga napamili. So, kagaya nitong isa. Ito ay coat. Coat yan. Kasi diba, nabanggit ko nga sa inyo kanina na meron kaming travel next year to Hong Kong. So, nagbibili na rin kami ng mga panglamig. So, ito siya, coat. So, ayan siya. Isingit ko na lang dito yung picture nung sinukat ko to ha, para makita nyo yung feels nung coat. So, originally, ang price nito, ayan ha, binili natin to sa GU, yan. So, originally, ang price nito ay nasa, alam ko nasa 4,999 eh. Na nabili ko na lang ng look guys. 1,490 yen. From 4,999 yen to 1,490 yen. So, kung halimbawa, i-convert natin to 0.40 na exchange rate, ito ay nasa mga 600 pesos lang. Diba guys? 600 pesos. Coat. Hello. Diba? Ayan o. So, dahil ganun ang presyo niya, nasa mga 600, bumili pa tayo ng isa pa. Pero hindi naman ako ang lahat na magsusuot nito, no? So, syempre, isa hindi ako. So, akin yung isa naman din dito. So, ayan. So, ang mura. Next is, meron doon na parang set wear na pang lalaki na isang jogger at isang long sleeve na pwede na rin pang autumn, pang winter, pang Baguio feels dito sa atin sa Philippines. So, ito siya. Ito yung long sleeve niya. Ayan. Ayan. At ito yung jogger. Guys, hindi ka natalo dito kasi alam nyo kung magkano lang to. Nasa 1,999 yen. So, kung i-convert mo yun, nasa 800 pesos lang. So, diba? Oh, set na siya, oh. Pwede siyang pang-alis, pwede mong pantulog. Maganda naman yung tela. Hindi manipis, actually. Talagang medyo pwedeng pang Baguio feels nga, diba? Sabi ko nga sa inyo. So, yan. Dalawa yung binili ko niyan. Isa yung brown and gray na kulay. At ito, isa namang navy blue yung jogger. At light blue yung long sleeve niya. So, ayan. Nasa 1,999 yen. And then, meron din tayong binili to. Mga pang girlalu na long sleeve. Pero manipis naman to. So, isang purple. Ayan. So, ito ay nagkakahalaga ng 990 yen or siguro nasa mga 400 pesos. So, diba? Ayan siya. Oh. Turtleneck na long sleeve. Pero hindi naman siya makapal. So, pwede mo rin siyang isuot dito kalimbawa. Ngayon, kagaya niyan, burn na. So, siguro lalamig na yung hangin or pag may ulan, pag may tag-ulan. So, dalawang binili ko. Isang purple at isa tong cream. Yan. Yan. Next.
Meron doon, hindi ko sure, pero nakalagay kasi doon mga heat. So, I assume heat tech siya dito naman sa part natin. Kung kay Uniqlo ay heat tech, ang nakalagay kasi kay GU is parang heat style, ganyan. So, ito yung isa. O nga pala, no, hindi, pag bumili kasi kayo doon, hindi siya talaga nakaganito sa kukunin mo. Itong mga to, nakalagay siya sa pack. Pero, tinanggal ko na yung pack para mawala na sa bigat at saka sa bulkiness yung karton, yung plastic. So, kaya mga nakaganito na sila. So, ito yung isa. Ito ay nasa, yung mga heat tech nila, or heat style, is nagkakahalaga ng 999 yen or 400 pesos. So, diba, dito sa atin, sa Uniqlo, parang 750 yung pinakamura na heat tech eh. So, bumili ako ng isa. And then, ito, isa namang black. So, dalawa. Ito pa. Ay, hindi pala to. So, yan, dalawa. And then, ito pa pala. Ito pang boys to na parang heat tech nila. So, ayan. Ganun din ang presyo nito. Nagkakahalaga din to ng 999 yen. And then, at ito pa. Ayan. So, meron tayong biniling 4 na heat tech. Ay, hindi pala. Meron pa pala. So, ito pa. Bali, 5 heat tech na nabili natin. Or heat style. Next, bumili din ako nitong t-shirt. Ayan. So, ito ay nagkakahalaga ng I think parang nasa 599 yen yata. Basta parang nasa mga 200 pesos lang. Hindi ko matandaan kung 599 yen. Pero nung trinay namin i-compute and convert sa peso, it's 200, parang 200 pesos lang. So, ayan, t-shirt. Pwede na pang everyday, di ba? O, maganda na. Maganda actually yung tela niya. Hindi masyadong manipis, hindi makapal. So, maganda. Then, next, bumili din tayo ng di ba, kung merong parang heat tech, meron din silang parang dry fit. So, ito yon, dry fit na t-shirt. Ito ay nagkakahalaga ng 999 yen. So, ayan. Isa to. Ayan. Actually, dalawa to eh. Isa pang parang gray, pero hindi ko lang siya makita para yan. Pero yan. So, yung ito yung ganito yung tela niya eh. Yan. Yan yung parang dry fit nila. So, yan. So, guys, ito pa yung isang parang dry fit na nabili natin sa GU. Kanina yung black, ito ngayon. Ito yung parang gray. So, dito, teka, pakita ko yung tela, baka mas kitang-kita. So, ganyan yung tela niya. So, 999 yen lang to sa GU. So, yung mga gusto, yung mga dry fit na damit. Diba? Kasi mainit naman dito sa Philippines eh. So, yun. 999 yen sa GU. So, yan yung mga napamili natin, ang ating Japan haul. So, sana nagkaroon kayo ng idea para kapag pupunta kayo ng Japan, meron na kayong idea nung gusto nyo bilhin, magkano, saan mga mura, and sana nag-enjoy kayo dito sa ating vlog. So, don't forget to subscribe and like this video and follow for more videos and watch out for my more videos here in my YouTube channel. So I will end this vlog. Bye! See you next time!